pananampalataya upang dinlangin ang iba. Para silang mga tupa sa panlabas, ngunit sa loob ay mababangis na lobo na naghahanap ng sariling kapakinabangan. And so, tinan po ng mga Pariseo, dito ba? Nababasa sa Biblia, ang mga Pariseo at iba na nakasunod sa pagsunod sa batas, ngunit hindi nagpapakita ng awa at pagmamahal. Sinasabi yan sa Mateo chapter 23, verse 27 to 28 po. Di po ba? Si Judas Iscariote po, na sa panlabas ay alagad ni Jesus, ngunit sa loob ay nagtataksil. Di mga kapatid, alagad na nga ni Jesus po ito. So meron pa rin po talaga, no? Na taksil. Amen? Alam niyo bakit na meron pa rin po nagtataksil? Patuloy po, amen, yung paggawa ng paraan po nitong si Satanas para ang lingkod ng Diyos ay mahiwalay po sa Kanya. Itong magkasalas siya na gumawa ng mali sa kanyang buhay at mamumuhay siya sa kadiliman. Tuwang-tuwa po si Satanas kapag nakuha niya ang isang lingkod ng Panginoon po. Kaya dapat tayo po, mga kapatid, magbabad sa panalangin. Hingi tayo ng gabay po lagi sa banal na Espiritu. Meron po tayo, amen, nakasama sa kapagtanggol. And sige, ang banal na Espiritu po, no? Ipagtatanggol tayo mula po sa kasamaan po sa napatuloy na ginagawa po ni Satanas sa atin. Amen? So, always pray po. Tumingin ang gabay. Amen? So, bilang mga mananampalataya, mahalaga na maging mapagmatsyag po tayo at hindi basta-basta naniniwala sa sino mang nag-aangking tagapagturo ng katotohanan kasi magbasa po ng Biblia para hindi tayo maligaw ng landas ng mga peking guro ng kapatid. Kasi nakasulat po sa Biblia ang kapatid lahat ng ibig ng Diyos po para sa ating pamumuhay. Mababasa po natin ang Biblia. Kaya lang nakakalungkot. Mas gusto pa na maghapon na mag-Facebook na lang, mag-message kung kani-kanino, no? Na mag-message na walang katuturan. Na sana kung nagme-message ka ay salita ng Diyos, very good. Kaya lang po madalas nagme-message na siyang paggalit, naninirang puri pa, galit na galit, pinagmumura through message po sa messenger. Ayan. So, nakakalungkot dito ba kapag ganyan ang ginagawa ng isang tao, maghapon nakatutok lang sa internet niya, yan, kung nanonood ng mga malalaswang palabas, no? Tuwang-tuwa sila, nanonood sa mga TikTok na nagmumura, tuwang-tuwa sila, no? Sa isang bata pa, nagmumura na ito, tuwang-tuwa silang mapakinggan, tawa ng tawa, instead na itatama ito, tuwang-tuwa pa sila. Amen. Tapos nakakalungkot, bata ito, lalaki, no? Para gawin katuwan, bibihisang pambabae, o lilipstikan, lahat. Kaya paglaki niya, ayun, anong nangyari? Bakla yun. Amen. So, tayo mga magulang, ayan, na minsan nakakalungkot, tayo pang nagtuturo, no? Na hindi maganda sa ating mga anak, mga magulang. Salamat na lang sa Diyos ako po, no? Nung tinawag po ako ni Lord, and na talagang pinagsikapan ko po, no? Na mapalaki ko po ang aking mga anak. Ayon po sa kalooban ng Diyos. Dahil lagi po ako nagpe-pray kay Lord. Amen, na ang paglaki ng aking anak ay itong mamuhay sila po, no? Yung pamumuhay nila, paglaki nila ay pawang kalooban lamang po ng Diyos. Yun ang masusunod po sa buhay nila. Amen? So, ito po, katangian ng mga buwad na guro. Ito, napagnilaw na po natin, mga kapatid. Pangalawa, ito po ang pagkilala sa mabuti at masama, ang prinsipyo ng bunga. Yan. So, na kapag tayo po may gift of discernment, kapatid po natin, no? Kung ang ating
makikilalang tao, kung, kung ito po ay mga Diyos o hindi po. Ayan. Yung pagkilala sa mabuti at masama po. So makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Yan po sabi sa Mateo chapter 7:16. Ang tunay na pagkatao ng isang guro ay makikita sa resulta ng kanyang mga gawa. So napakalaga po, gawa, gawa, gawa. Apat na letra lang ito, gawa. So ang mabuting puno ay nagbubunga ng mabuti. Samantalang ang masamang puno ay nagbubunga ng masama. Ang bunga ng pananampalataya ay nakikita sa pag-ibig at paglilingkod sa kapwa. So yan, kapag ikaw may matatag na pananampalataya, makikita mo yung pananampalataya mo yan sa bunga po ng pag-ibig at paglilingkod sa kapwa. So ang mga tunay na guro ay nagmamahal sa Diyos at namumuhay ng ayon sa Ebanghelyo. Ang kanilang mga gawa ay umaayon sa aral ni Kristo. And dahil kalimutan po ang sinasabi sa Galatia chapter 5 verse 22-23. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandang loob, kabutihan, katapatan, panginahunan, at pagtitigil sa sarili. Amen. So, nawa, lagi po na tayo ay may bunga. Ito nga po bunga ng Espiritu na iniibig natin ang Diyos, iniibig natin ang kapwa. Dahil ikaw ay umiibig sa Diyos sa iyong kapwa, may bunga ka ng kagalakan at kapayapaan. At patuloy na ikaw ay magagawa ng mabuti. Amen. So, kabutihan, kabaitan, marunong ka ng magtiyaga, tapat ka, may kahinawinan ka na, at pagtitigil sa sarili. And so, paliwanag din po sinasabi sa 1 chapter 15, verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay nagbubunga ng sagana. So, kung tayo po mga kapatid, amen, ay sanga na nakadugtong lagi sa puno na si Kristo, amen, at magbubunga dapat. Hindi lang yung nakadugtong ka sa bilang sanga, nakadugtong sa puno, na wala namang bunga, anong gagawin? Puputulin, itatapon. Yan. Sa apoy, sabihin sa impyerno. Ay tatapon sa impyerno. Balit dapat kung ang sanga na nakadugtong sa puno, nagbubunga ng sagana, so, makakasama ang Diyos sa kanyang kaharian para sa buhay na walang hanggan. So, ang bunga ng ating mga gawa ay sumasalamin sa ating espiritual na kalagayan. So, ang tanong ay, ano ang bunga ng iyong buhay, kapatid? Mabuti ba ito o masama? Pagnilayan mo, anong bunga mo? Ano ang bunga ng iyong buhay? Ito ba'y patuloy na gumagawa ka ng mabuti? Amen. Namumuhay ka ng kabanalan? Amen. At naglilingkod sa Diyos? Dapat po nakikita sa iyo yan. Amen. Hindi yung nasa kasino ka araw-araw. Amen. Hindi ka nagsisimba. Tapos lagi ka nagmumura, galit, ang lalait ng kapwa. And hindi tumutulong sa mga taong nangangailangan, humingi ng tulong ang may sakit, gagad ka pa sa kanya, mumurahin mo pa. And so, kapatid, nawa po, itong ating pinaglililayan po, tumimo sa ating puso, ito'y maging gabay natin sa ating pang-araw-araw, na maisabuhay po natin para mabigyan po natin ang kaluguran ng Diyos. Malugod po siya sa atin para alam natin ang Diyos dahil sa ating mabubuting gawa. Napaparangalan po natin ang Diyos kapag tayo patuloy po na mumuhay na may kabanalan. Patuloy na paggawa ng mabuti na tutulungan yung mga taong nangangailangan. Kalugod-lugod po sa Diyos yun. Amen?
So ito po yung pagkilala sa mabuti at masama, ang prinsipyo ng